Let's unbox and assemble my ergonomic chair. So, ayun na nga, dumating na nga yung in-order kong ergonomic chair. So, hindi nasasakit ang likod ng ate mo. So, yun nga, nag-order ako ng ergonomic chair nung 99 sale kasi from 2.5, naging 1.5 na lang siya. So, naisip ko umorder kasi nga, nag-duty ako from 8 p.m. to 5 a.m. kasi naka-work from home ako. So, sumasakit yung likod ko sa monoblock chair. So, yun. Napa-order na nga ang ate mo. Nabudol ako ng 99 sale. Pero worth it naman. Kita nyo naman. Super kinikilig ako nag-unbox. Pero parang sana lang pinili ko na ng color black. Kasi parang tumihin yung pink and white. Pero goods naman siya. Parang gusto ko lang magpaka-girly-girly. Pero talagang ang favorite color ko is black. So, yun na nga. Nagsimula na akong i-assemble siya. Kala mo talaga sigurado sa ginagawa niya. So, yun, chinecheck ko muna lahat ng parts kung kompleto. Di naman siya mahirap i-assemble. Kaso, nahirapan lang ako dun sa last part nung nilalagay ko na yung isang screw. Ayaw niyang pumasok. Uy, saan yung pumasok, ate? Char. Tapos yun nga, nahirapan siya pumasok. Parang kahit anong ikot ko nung tornilyo, ayaw niyang pumasok. So, parang ginagawa ko, pinagpapalit-palitan ko yung mga tornilyo na kahit nailagay ko na, tinatanggal ko. Tapos parang hinahanap ko kung sino mag-fit dun sa butas. Kahit magkakapareho naman sila ng size. So, ang ginawa ko na lang, yung sa upper part, tinanggal ko muna. Tapos parang inayos ko ulit siya. Parang sinakto ko talaga yung butas para siguradong pasok. Uy, ano yun? Nakaka-good-minded. So, yun nga. Na-assemble ko na siya. Tapos nung una, inisip ko, paano ko ito i-assemble? Wala namang manual. Tapos yun, nandun pala sa loob ng box. So, nag-assume na naman ako na wala. So, buti na lang meron. So, nakikita nyo, kinakabit ko na yung yung parang ginagamit sa pagtaas-baba ng chair. Yan. So, yan. Ikot-ikot lang ako dyan ng mga tornilyo. Tapos, nailagay ko na, tsaka ako na-realize na yung 4 na tornilyo pala na mahaba. Para doon siya sa armrest. Tama ba? Oo, doon sa armrest. So, tinanggal ko na naman. Kaya medyo natagalan. Pero siguro inabot lang naman ng 30 minutes bago ko na-assemble. Pero madali siya. Nag-struggle lang ako dun sa part na ayaw nga pumasok ng isang screw. Kaya medyo natagalan. Pero kayang-kaya niyo siyang buuin. Kasi kinaya ko nga, diba? Kaya kaya niyo rin. So, yan. I-assemble lang natin. Hirap talaga kapag independent woman ka. Kailangan mong gawin sa sarili mo ang mag-assemble ng mga ganito-ganitong bagay. So, dito na nga nasusubok ang aking patience. So, sa pag-assemble ito, patience is the key. So, yan, ikot-ikutin mo lang yan. Gaya ng pagpapaikot sa'yo ng ex mo. Char. So, yan, ikot-ikot lang. Hanggang sa mapagod ka kakaikot. Gaya ng pagod na ramdaman mo sa paulit-ulit sa iyong panloloko ng ex mo. Oh my God, parang tinamaan ako doon. So yan, basa-basa lang tayo ng manual. So yan, nilalabas ko na yung armrest dyan. Yan, unboxing pa rin ako. Or should I say unpacking. So yan, sinusukat ko na or tinitingnan ko na kung saan ba siya ilalagay.
Tapos hinahanap ko yung ibang tornilyo, ganun. Tapos pinapasok ko yung manual, basa-basa lang tayo para hindi tayo tatanga-tanga. Joke lang. Tapos yan, sinusukat ko na siya. Tapos dyan ko na ma-realize na yung screw pala na ginamit ko, doon sa baba, yun pala ang para dyan. Yung 4 na malaki. So, tinanggal ko ulit. Tsaka ako nilagay dyan. O, di ba? Pagod lang ako yan. So, tatanggalin ko ulit yun. Naayos ko lang yung paglalatalan ko kasi ayoko madumihan. Kasi conscious of pagbago yung gamit ko. Ayoko nagagasgasan. Ayoko nadudumihan. So, yan. Naisipan ko ilagay ko muna yung gulong. Yan. So, ilagay tayo. Ganyan. So, nagigigil na ako. At sa mga oras na yun nga, parang ako'y naiinis na. Pero syempre, kailangan natin yan. Kaya go. Go lang. Hanggang sa mabuo. Bye na muna. Dito na yung sinasabi kong struggle is real. Dito na talaga ako matatagalan. Nung una kinikilig pa ako kasi nakikita ko malapit na siya matapos. Ganun. Tapos di ko akalain na dito pala ako matatagalan. Kasi yan nga nakikita nyo, diba? Nilalagay ko na yung mga tornilyo. Tapos dun sa right side, dun ako matatagalan. Kasi hindi ko talaga maipasok yung tornilyo. As in, I did my best na. Pero ayaw pumasok. Pero at least natapos ko pa rin siya. So yan, sa mga oras na yan, sinusubok na talagang aking pasensya. Finally, sumakses na ang ate mo. Yan, ilalagay ko na yung pinaka-headrest niya. Tapos na tayo, guys. Finally. Nakahinga na ako ng maluwag siya. Sabi ko, oh my God. Tapos na rin yan. So, tinesting ko na siya. Tinry ko na. Ang sarap sa feeling, guys. Sobrang komportable niya. Tapos sobrang nakakatuwa pag natapos mo na siyang i-assemble.